ng aming sandigan, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang aming Diyos na manggagamot, Panginoon. Kayo po ang lahat-lahat sa buhay namin, Panginoon. Yes. Kaya nandirito po kami, Panginoon. Nagsusumamo, Panginoon, Lord. Muli po, Panginoon, na humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon. Sa lahat ng mga pagkukulang namin sa inyo, alam po namin, Lord, na minsan inuuna po namin yung mga bagay na hindi po dapat namin gawin, Panginoon. Na nagagawa po namin, Lord. Pero salamat po sa banal na Espiritu. Siya po yung nagpapaalala, siya po yung gumagabay sa amin. Upang kami po ay hindi po makalimot sa inyo, Panginoon. Salamat po, Diyos. Dahil kinilala po ninyo kami bilang inyong mga anak, Panginoon, Lord. Mga anak niyo, Lord, na nandirito, Panginoon, na sumasamba sa inyo sa sandaling ito, Panginoon. Nawa, Lord, hipuin po ninyo ang mga bawat puso namin, Panginoon. Isipan namin, Lord. At lagi po kayong malugod sa mga ginagawa namin, Panginoon. At salamat po, Lord, sa tahanan na ito, Panginoon. Na lagi po ninyong pinagpapala, lagi po ninyong ibinibigay, Panginoon, ang kapayapaan dito sa tahanan na ito, Panginoon. At nawa, Lord, ang may-ari ng bahay na ito, Panginoon, ay i-bless po ninyo sila, Panginoon. Lalo po ninyo silang patatagin, Panginoon, sa pananampalataya sa inyo, Lord. Alam po namin, Lord, na kaya po nagkaroon ng gawain dito sa tahanan na ito, Lord. May purpose po kayo, Panginoon. May hangarin po kayo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, nawa ang pananampalataya po namin sa inyo, Panginoon, ay hindi po kami manghina, Panginoon. Bagkus, Lord, lalo po kaming lumakas, Panginoon. At salamat din po, Panginoon, na kasama po namin ulit si Tita Lolet, Panginoon, Lord, na matagal na po namin hindi nakakasama, Panginoon. Nawa, Lord, patuloy po namin siyang makasama ulit, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay niya, sa ibinigay niyong pagtingin sa kanyang muli sa mata niya, Panginoon. Yung po, Lord, ay dahil sa inyo, Panginoon. Thankful po ako, Panginoon, sa ginawa niyo sa buhay niya, Panginoon. At maraming salamat po sa gabing ito, Lord, na maririnig po namin muli ang inyong mga salita. Nagagamitin po ninyo ang aming butihing pastor, Panginoon. At salamat din po sa aming pastora, Panginoon, na ginagamit po ninyo siya, Lord, na mag-share po ng gospel, Panginoon, na marami po kaming natututunan, Panginoon. At nawa, Lord, ang aming pastor, Panginoon, ay patuloy na bigyan po niyo siya ng kalakasan, lagi po niyo siyang iingatan, Panginoon, at higit sa lahat, Lord, yung tunay na pananampalataya niya sa inyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Nawa, Panginoon, buksan po ninyo ang aming mga isipan, aming puso, Panginoon, upang marinig po namin ang inyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po, ang lahat ng pasasalamat, Panginoon, ay para sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po muli. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon si Kristo, aming tagapagligtas. In Jesus we pray. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Salamat. Praise God. Mga kapatid, manatili lang po tayo nakatayo. Babasahin ko lang po sa inyo yung nakasulat po sa Pahayag 5 sa Apokalipsis, 5 kabanata. At ito po yung mababasa po natin dito po sa talatang 1. Sabi po rito, nakita ko sa kanang kamay niya na nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas, na ito'y tinatakang mahigpit ng 7 tatak. At basahin ko po yung isang talata. Ito po yung nakasulat sa talata 6. Nakita ko sa gitna ng luklukan at ng 4 na nilalang na buhay, at sa gitna ng matatanda, ang isang kordero na nakatayo, na wari pinatay, na may 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. Siya'y lumapit, kinuha ang aklat sa kanang kamay na nakaupo sa luklukan. At pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay, ang 24 na matatanda, ay yumuko sa harapan ng kordero. Bawat isa may alpa,
mga mangkok na ginto, nagpuno ng kamangyan, na siyang mga panalangin ng mga banal. At sila'y nagsiawit ng bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat kumuha ng aklat, na magbukas ng mga tatak, sapagkat ikaw ay pinatay. At binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan, wika, bayan, at bansa. Manalangin tayo. Ama, bless this word sa sandaling ito. Samahan niyo kami, nawa Ama, bigyan niyo kami ng bukas na puso sa inyong ipahahayag sa amin. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Makakupo na po tayo, mga kapatid. Praise God. Batiin natin yung ating mga katabi. Sabihin natin, Hi. Sabihin po natin, pinagpala ka ba? Sabihin niyo po. Tanungin niyo. Ano ang sagot? Ano po sinagot? Yan, no? So thankful tayo. No? Alam niyo po, no, bawat punta natin sa fellowship, bless tayo. No? Bless na po yun, automatic yun. Kasi, nandito tayo for God. Amen po ba? Dahil sa Diyos eh. At salamat si Tita Lolit, nami-miss ka namin tita, no? At alam ko tita, may utang na loob ka sa ADD, no? Pero higit na may utang ka sa Diyos, may utang na loob ka sa Diyos. No? Kaya ano tita, no? Ang mga sekta na yan na tumutulong sa mga nangangailangan, instrumento lang sila. Pero Diyos ang tumutulong sa atin. Yun ang totoo, no? Para ano nga tayo, yung sinabi nyo tita, no? Makakita kayo, no? Pero mga kapatid, no, sabi nga ng Biblia sa atin, ang pinakamahalagang mata, no, sa panahon natin, hindi yung physical tita, no? Alam natin sa physical na mata, ito ay anino lang ng isang mata na pinakamahalaga, spiritual na mata, tita, di ba, no? Kasi sabi ng Panginoon, maraming tao, sabi niya, may paningin pero bulag sila. Di ba, no? Sila'y may pandinig pero bingi sila. Hindi sila nakakarinig. May mga mata pero hindi nakakakita, no? So, ang mga anak ng Diyos, kailangan ang mabuksan sa atin yung puso natin, no? Yung mga bagay na spiritual. Kasi diyan ang Diyos nangungusap sa atin, no? Diyan siya nagbibigay ng karunungan. Kaya salamat tita, no? At kasama namin kayo. Alam ko tita, pag linggo hindi namin kinakasama, no? Pero niloob ng Diyos siguro na meron tayong gawain sa De La Costa ng weekdays para makasama ka namin. Yan tita, no? At tita, for information to tita, no? Si Sir Alan, dati siya sa Iglesia ng Diyos. Yung ADD, no? Pero si Sir Alan, alam natin, no? Tinawag siya ng Diyos sa atin, no? Kaya kasama na natin siya ngayon. Pero pinagpe-pray din natin, no, yung mga kaibigan natin sa ADD, no? Na makita nila yung kaligtasan ay sa biyaya ng Diyos, no? Sabi nga ng Bible, ang kaligtasan natin ay sa biyaya. Hindi ito sa gawa ng tao, no? Ang bunga gawa, pero ang dahilan ay biyaya, no? Yan, no? Kaya dapat malinaw sa atin yan. So, salamat sa Diyos, tita. Salamat. Kasama namin kayo ngayon, ano? Pagpalain po kayo. At mga kapatid, alam niyo po, bago tayo magkainan, no? Maya-maya, malapit na. Gusto ko lang po magbigay ng unawa, no? Tungkol dito sa sinabi ng Biblia, no? Na itong panahon natin, sabihin nga natin mga kapatid, may inaasahan tayo. Sabihin natin. May inaasahan tayo. Alam niyo ho ba na kailangan maging positibo tayo ngayon? Amen po ba? Lahat ng kahirapang dinadanas ng mga Kristiyano, mga paglindol sa iba't ibang dako, mga trahedya na hindi inaasahan. Alam niyo po, sabi ng Bible, ang lahat ng ito ay sinyales. No? Sabi ng Bible na Jesus is coming. Amen po ba? Paparating na siya. Sabi nga ng Bible, no, nasa likod na siya ng mga pinto. So malapit na siyang bumalik. So ang tanong, handa ba ang mga tao sa pagbalik niya? Handa ba tayo sa pagbabalik ni Jesus? May sinabi ang Bible, no, na may isang aklat na tinatakan. Nakakita na ho ba kayo ng aklat na tinatakan? So mga kapatid, sa Bible, pag sinabi kasing aklat, hindi tulad nito, no, na page by page. Ang Bible po noong araw ay scroll. No? Alam niyo ba yun? Parang bilog. No? Na pagbabasahin mo, bubuksan mo yung scroll. No? Para siyang, alam niyo, ginagamit sa pag nagmamasa. No? Ganun, ano? So, yun po ay, ang tawag doon scroll. No? Ganun noon ang Biblia. So,
May papel, tapos gagamitan ng scroll para pagulungin mo yung scroll, mababasa mo yung laman. Sa Bible po, may nakasulat na may isang aklat na nakasara. Na kung saan itong aklat na ito ay may 7 tatak. Sabihin nyo nga po, tatak. So pag sinabing tatak, ibig sabihin po niyan, hindi natin alam yung nasa loob. Tita, isang example no, pag ikaw ay may tatak o selyado, parang bibili ka ng patis. Hindi mo pwedeng tanggapin yung patis kapag nakita mo na bukas na. Kasi tita, ibig sabihin noon, ginamit, baka ma-expire, hindi maganda. Tama ko ba? Bibilin mo ang isang bagay kapag mayroong selyo o may tatak. Ibig sabihin po, may quality. Amen po ba, no? Lahat ng bagay, di mo ba, hindi natin tinatanggap. Sabi nga huwag niyong i-accept. Tama ko ba? Pag walang tatak. Kasi ang tatak, it signifies may quality. Ngayon po sa Bible, may sinasabi no na quality. Sabi niyo nga po quality. No? Ibig sabihin po, mahalagang bagay. Sabi nga ng Bible, may inilaan ang Diyos ng mga pagpapalang spiritual sa kanyang mga anak. At gusto ng Diyos, isorpresa tayo. Amen po ba? So, ito ay kanyang tinatakan kasi hindi niya agad ito pinapaalam no? Sabi nga po, surprise. Ngayon po ganito, sa Biblia, makikita natin na dito sa binasa natin, ang aklat na ito ay nakasara kasi may laman sa loob. At alam niyo po ba kung ano yung laman ng aklat na nakasara? Yun po ay mga bagay na inihanda ng Diyos na mangyayari po sa panahon po natin. Amen po ba? Yung mga prophecies, yung mga hula na darating. Alam niyo po ba, no? Nakasulat sa loob ng aklat na tinatakan. Ang mga paglindol. Nakasulat dyan. Ang mga kahirapang darating sa mundo. Nakasulat dyan yung sinasabing, yung mga darating na mga salot sa mundo. Nakasulat dyan yung mga pagtalikod ng maraming tao sa Diyos na may relihiyon pero wala silang unawa sa Ebanghelyo. Nakasulat ang lahat ng mga hula sa aklat na ito. So, mga kapatid, bakit kailangan itong buksan? Kasi mga kapatid, sabi ng Bible, ang aklat ay kailangan buksan. Tama ko ba? Para ipaalam sa atin ang mangyayari sa hinaharap, no? Future event. Sabihin nyo nga mga kapatid, future event, no? Mga bagay na mangyayari sa hinaharap. At alam niyo po ba, ang future ay hindi po destruction para sa mga anak ng Diyos. Amen po ba? Ang destruction ay pansamantala lang, no? Yung pagkasira, yung mga bagay na mangyayari na darating ang kadiliman ng Antikristo, yan mga kapatid ay hindi yan ang destiny natin. Ano lang po yan? Pumapi lang. Alam ng Diyos kasi na kailangan linisin ang mundo. Kaya ang sabi ng Bible, kailangan munang mangyari yung mga bagay na pangit. No? Parang ganon. Para makita natin yung maganda sa huli. So mga kapatid, no, sa panahon natin, kailangan ang mga tao ngayon handa. Amen po ba? Sa pagdating ni Jesus. Sabi nga, ito yung panahon na kailangan disiplinahin natin yung sarili natin to pray. Amen po ba? Huwag tayong maging busy lang sa work. Kailangan natin ang time manalangin. Magbasa ng Bible. Kasi mga kapatid, sabi nga natin, Pastor, naalala niyo ba, may banta ng Big One. Di ba sabi? Well, mga kapatid, ano ang paghahanda na kailangan natin? Alam niyo po kung ano ang paghahanda na mas maganda? Lagi natin kausapin ng Diyos. Amen po ba, no? Ang kaligtasan ng mga Kristiyano ay sa piling ng Diyos. Alam niyo, kahit magtago pa tayo sa mga pag dumating yung Big One, pag oras mo na eh. Tama ko ba mga kapatid, no? Ang pinag-uusapan natin, kung tayo ba mamamatay, pupunta ba tayo sa Diyos? Yun lang naman ang usapin. Tama ho ba? Kasi ang buhay naman talaga ng tao may katapusan. Tama ho ba, mga kapatid? So, ang issue rito, ligtas ka ba sa kamay ng Diyos? Hindi yung naligtas ka lang sa physical. Di ba, no? Kasi ang mga tao, takot tayo, na mamatay sa physical, lahat naman pupunta roon. Di ba, tita? Lahat naman mamamatay, no? Ang issue lang dito is, kabilang ka ba sa mga ililigtas? Kabilang ka ba sa tinatawag ng mga tao na nakasulat ang aklat, no? Nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Di ba, no? So, yun ang magandang tanong sa atin, no? So, sabi ng Bible sa atin, kailangan buksan yung aklat. Kasi mga kapatid,
nakalagay doon yung mga pangako ng Diyos, no? Hindi lang mga future events, kundi yung pangako niya. Ano po bang pangako ng Diyos sa atin? Amen ba? Ano pangako ng Diyos, mga kapatid? Sabi, di ba, isa sa mga pangako ng Diyos ito, no? Pakitandaan to, no? Ito simple lang. Di ba sabi ng Panginoon, blessed are the meek. May sinabi siya, di ba? Blessed are the poor in heart. May sinabi siya ganyan, di ba? At ang sabi niya, dahil, sabi niya, may sinabi rin siyang ganitong verse, blessed are you. Kasi kung ikaw ay meek, mapagpakumbaba, ang sabi, mamanahin mo ang mundo. So mga kapatid, para kanino ba ang mundo? Sige po, sa tao. Sino mga tao? Mga anak ng Diyos. Amen po ba, no? So ang mundong to, pansamantala lang na inakupahan ng Diablo dita. No? Pero paalisin siya rito. Pagdating ng millennial reign. Tama ko ba, no? Pag ang Panginoong Jesucristo, mag-umpisa na siyang maghari, ang sabi, si Satanas ay gagapusin. Tama ko ba? At doon, mga kapatid, mararanasan ng mundo, walang krimen. Amen po ba? Walang crime, walang may sakit. Kapayapaan ang darating sa mundo. Alam niyo kung kailan mangyari yon? Mga kapatid, I tell you, malapit na yon. Malapit na. So mga kapatid, no, kailangan handa tayo. Ang buong mundo ay naghahanda sa pagdating ng Panginoon. At tita, yung iba, nagsasabing handa lang pero hindi talaga. No? May mga ganyan, no? Sinasabi nila handa pero kailangan ang kahandaan ay puno tayo ng oil. Sabihin nyo nga po, oil. Ano po ba yung oil? Simbolo. Anong simbolo ng oil, mga kapatid, kung alam natin? Sa mga veterano ng mga believers, ano po ang simbolo ng oil sa Bible? Paglangis, ang pinag-uusapan. Naalala nyo yung kwento ng Panginoon na may 10 dalaga, 5 matatalino, at 5 hangal. At ang sabi ng Bible, ang nakapasok lang sa kasalan ay yung 5 matatalino dahil yung kanilang lampara ay puno ng oil. Ano ba yung oil? Ilaw. No? Maganda titing sagot. Ano yung ilaw? Parehas lang yung tito eh. Opo, no? So, alam niyo po, no, in connection, ano, ang Bible kasi maraming symbolism, no? Ang oil, para magka-oil, para magkaroon ng fire o flame, kailangan ng oil. Sa Bible, ang oil, ginagamit sa anointing. Sabi niyo nga po, anointing, no? So, kung ikaw ay hihirangin ng Diyos, ikaw ay lalagyan ng langis sa ulo. Si David, nang siya ay ginawang hari, sa kanyang murang edad, no, binuhusan siya ng oil. Eto dito yon. Hindi pa naman talaga agad siya naging hari, di ba? Pero bakit na siya binuhusan ng oil? Pero hindi pa naman siya mag-hari. Meron pang gap years. Kasi bata si David nang i-anoint, no, nang siya ay pahiran. Ako tanong ko yan noon eh. Teka, hinirang na hari. Ba't hindi agad naging hari? Ang una-muna, binigyan siya ng oil sa ulo ni Samuel. So, mga kapatid, ang ibig sabihin kasi ng oil ay, alam natin, ano, anointing, di ba? Pinahiran. Alam niyo nang pahiran si David. Di ba sabi ng Bible, pumasok sa kanya ang Holy Spirit. Amen ba mga kapatid, no? So, ang oil, mga kapatid, it's simply, ito ay yung revelation ng Holy Spirit. Amen po ba, no? Ang Holy Spirit ay nasa atin, tayo ay puno. So, mga kapatid, tingnan niyo po hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos yung 5 hangal. Bakit? Kasi yung oil nila, kukunti. No? At hindi kayang paandapin yung flame. So, mga kapatid, kailangan pala sa panahon bago bumalik si Jesus, kailangan pala yung apoy natin, kailangan tita, nagsisindi, at kailangan puno. Hindi pwede yung aandap-andap yung faith natin, Sabi ng Bible, pag dumating si Jesus at susunduin na tayo, ang kanyang susunduin lang yung may apoy. Tita, di ba? Yung nagliliwanag. Sabi nga ng Bible, you are the light of the world. Pero light ba talaga tayo kung yung liwanag natin ay aandap-andap? So, mga kapatid, preparado ba tayo sa pagdating niya? So marami tao nagsasabi, yes Lord, yes Pastor. Diyos ang nakakaalam. No? Ang sabi ng Bible, kailangan puno. Kailangan constant. No? Kailangan may langis. Kailangan nandito yung Holy Spirit sa atin.
So mga kapatid, no, napakahalaga. Tama po ba, no? Ng kahandaan natin. Sabi ng Bible, nang dumating na ang panahon na kailangan buksan ang prophecy, yung tatak. Di ba, umiyak si John, no? Si Juan, no? Sa Bible, ito'y pangitain ni Juan, yung Apostol Juan, no? Isa sa mga alagad ng Panginoon, ano? Na sabi ng Biblia, walang persona sa langit o sa lupa na pwedeng magbukas ng aklat. Napaiyak si Juan kasi yung loob nga po ng aklat ay yun po yung biyaya ng Diyos sa atin na nakalaan. Walang pwedeng magbukas, walang authorized. Pero anong sabi ng Bible? May dumating. Sino po ba yung maghahari sa mundo? Sino po? Mga kapatid, no, tama, no, ang Panginoong Jesus. At ang sabi ni Juan, nang makita niyang Panginoon, ang nakita niya ay tupa. Pero may isa pa siya nakita. Amen po ba? Ano yung nakita niya? Nakakita siya ng leon. Amen po ba? So mga kapatid, may tanong tayo. Pag sinabing tupa, ano ang kahulugan? Kordero. Ano, tita? Mabait. Tama, no? Mabuti maamo. Amen po ba? Ang kordero po, sabi ng Bible, ang pinaka-maamong hayop sa mundo, no? At ito po ang simbolo ng ating Mesaya. Tama po ba? Ang ating Panginoong Jesucristo, tinawag siya na kordero ng Diyos, no? Pinakamaamong hayop ang kordero. So mga kapatid, may tanong ako. Paano maghahari ang isang maamo na tupa, tita, sa mundo na to na punong-puno ng kasamaan? Mga kapatid, tinanong niyo na ba yan? Sino po maghahari sa atin? Yung kordero, no? Ang Panginoong Hesus. Pero ano ang ugali ng mga tao sa bansa? Anong ugali nila Putin? Anong ugali ng mga diktador ng North Korea? Hindi sila mga tupa. Tama ho ba? Sila'y mga lobo. Sila'y mga matitinding hayop, no? Sabi nga ng Bible, ang mga imperyo sa mundo ay katulad ng leopardo, oso. So mga kapatid, bakit ang huling kaharian na darating ay kordero? Bakit hindi tinawag na oso? Bakit hindi leopardo? Kasi mga kapatid, ang mundo natin, dinesenyo ng Diyos sa kaamuhan. Amen po ba? Sa mabuti. Hindi po sa kapangyarihan lang. Tama ba mga kapatid, di ba? Sabi nga po, di ba may kasabihan, to rule is to have power. Di ba ganon? Ganon ang prinsipyo ng tao eh. Gusto mong mamuno? Kailangan may kapangyarihan ka. Ikaw ay tulad ng ahas at lobo. Kailangan ikaw ay subtil, no? Kailangan ikaw ay makapangyarihan para makapamuno ka. Ganyan ang kalakaran ng mundo. Tama ba, tita? Para maging pinuno, kailangan mo ng power. Pero iba pagdating ni Jesus. Amen po ba? Sa pagdating niya, ang maghahari po ay maamo. Amen po ba? Pero may nakita pa siyang isa, si Juan. Leon. Amen po ba? Ano bang simbolo ng leon? Sino po bang king of the jungle? Leon. Lion. Mga kapatid, no? Maamo na matapang. Amen po ba? So mga kapatid, kailangan din ng hari ng katapangan. So, kung titingnan niyo po ang Panginoon natin, ibang-iba na siya sa pagdating niya. Amen po ba? Nung una, puro lang siya pagiging kordero. Tama ko ba? Nung pinatay nga siya sa krus eh. Tama ko ba? Tulad siya ng korderong pinatay. Di ba na kapag ang kordero pinapatay, mga kapatid, makinig kayo, mahalaga to. Ang kordero pag pinapatay, kadalasan tita, pag yung karnero, yung kordero ang pinatay, yung tupa. Pag pinapatay, tahimik. No? Tahimik lang, no? Kunting, pero hindi nakikibo. Ipapaubahan niya na ang kanyang sarili sa iyo para patayin mo. Walang kibo. Ganun ang kordero. Di ba ang Panginoon ang mamatay siya? No? Nang siya ay pumunta roon sa Via Dolorosa hanggang Kalbaryo, napansin niyo nung ipinakita sa atin doon yung pagiging tupa niya. Kumikibo nga siya. Pero ang bawat kibot niya ay kibo ng pagpapatawad. Napansin niyo po, no? Nandoon yung sa una pangalan ng kibo, eh, di ba? Doon sa sinasabi nila na 7 last words. Yung una nga yung sinabi, Ama, patawarin niyo sila. Nakikinig mga kapatid, no? Yun ang trait ng kordero. Amen po ba? Sabi, Ama, patawarin niyo sila. Ang kordero, hindi siya nagsisik ng revenge.
Hindi siya mapaghiganti. Mga kapatid, nakikinig, no? Pinapaubaya niya sa Diyos ang paghiganti. Ang lumalabas sa bibig niya, pagpapatawad. Inapi siya, ang sabi niya, patawarin niyo sila. Inalimura siya nila, ang sinabi niya lang, patawarin mo sila. Lumabas sa bibig ng kordero ang forgiveness. Mga kapatid, kordero ba tayo? Yes. Di ba, no? So, ang kordero, nagsusumbong sa Diyos. Tama ko ba? Pero yung puso niya, hindi siya nagtatanim, no? Alam niya na God is God. God is the God of just. Gaganti ang Diyos sa kanya pagdating ng araw. Tama ko ba? Siya ang bahala. Ang kailangan lang, di ba? Sa puso natin, wala tayong di ba? Wala tayong dala-dala na paghiganti o hinanakit, no? Ang sabi ng Panginoon sa atin, doon sa krus, sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi alam ng mga taong ito ang kanilang ginagawa. Alam niyo, yan din ang panalangin niya sa atin, mga kapatid, no? Sa mga anak ng Diyos. Amen po ba? Tayong mga anak ng Diyos, may mga bagay na hindi naman natin alam yung ginagawa natin, pero nandiyan pa rin siya, nagpapatawad. Kaya kailangan, mga kapatid, ganoon din tayo, no? Handa tayo magpakumbaba, pagpatawad. Ganoon ang Diyos. Sabi ng Bible, dumating na ang panahon. Ang kordero ay dumating na. At siya ang magbubukas ng tatak. Pero ang nakita ni Juan, hindi lang pagiging tupa, nakita niya leon. Amen po ba? Ang leon na ito, maghahari sa mundo. So mga kapatid, balanse na, tama ba? Kasi kailangan ni Lord ng tapang Kasi ang mundong ito, kailangan pagharian ng kamay na bakal. Pero maamo siya. Saan ka nakakita ng mga kapatid, no? Ng isang leader. Maamo at mabuti, pero may kamay na bakal. So, si Lord diktador na resonable. Kasi mga kapatid, ang kailangan talaga ng tao, alam niyo kung ano? Diba? Matuwid na pamamahala. Amen po ba? Kaya, naglulong ba ang Pilipinas ng matuwid na pamamahala? Kita, gusto ba ng mga Pinoy matuwid na pamamahala? Labo yan, pag walang Panginoon. Diba, no? Oh? Kahit na anong sigaw ng mga aktivista dyan, no? Yung mga nakaupo, Diba? The same, Tito, diba? Kaya ang hinihintay natin, hindi itong republika na to. What are we waiting for is the kingdom of God. Ma-established. At mga kapatid, eto na yun. Kailangan niyang itayo ang kaharian sa puso natin. Amen po ba? Maghari siya sa atin. So mga kapatid, may iisa na tayong nais ngayon, ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Sa araw na to, mga kapatid, tuloy natin sa ibang panahon, no? Yung pag-aaral natin. Kita, sana makasama ka pa namin. Amen? Sa mga pag-aaral, no? At salamat po at nandito kayo, no? Okay lang po, dahil naobliga siguro kayo sa EDD pag Sunday, pero sa ibang araw, alam ko po, mayayaya namin kayo. Amen. So salamat, tita. Salamat po. At mga kapatid, no? Sa bawat kapatid po, alam natin, hindi naman relihiyon ang dala-dala natin. Amen po ba, no? Wala na tayong dalang relihiyon ngayon, no? Walang sektang dala ang household of God. Alam niyo po, dala natin kung gospel. Ang ebanghelyo para sa lahat. Kaya nga tayo, marami tayong kaibigang Baptist, Pentecostal, lahat na ng denomination, friends natin Marami tayong kaibigan dyan sa CCF, GCF, Victory. May mga kapatid tayo na nariyan, no? Sumusuporta sila sa household of God. So salamat sa Diyos dahil may biyaya po ang ating samahan. Mga kapatid, no? So sana po, lagi namin kayo makasama. Huwag kayong hihiwalay sa samahan na to. No? Dito po, nais natin, mag-unite tayong lahat. Lahat ng Christians, lahat ng believers for the gospel. Pray tayo mga kapatid, manalangin tayo. At Ama, pinagpipray namin sa inyo ang biyaya ng mga kapatid namin. Nawa, ang kanilang mga prayers ay i-reveal po ninyo ang kasagutan sa kanila. Ama, pinagpipray din namin yung isang kapatid namin na bata. Kailangan niya ng healing, Father. Tulungan niyo ang batang ito. Pagalingin niyo siya. In Jesus' mighty name. Pagalingin niyo siya. Alisin niyo po ang anumang abnormality sa kanyang katawan. In Jesus' name. Hallelujah. Lahat ng may karamdaman sa araw na to, sa pangalan ni Jesus, nawa ang biyaya ng Panginoon Jesucristo ay ating tanggapin sa sandaling ito, sa lahat ng may karamdaman. Tanging ang biyaya nila ang magbibigay ng pag-asa sa atin. In Jesus' name. Salamat, Ama, sa inyong salita. Darating na ang kordero nyo.
Magiging leon siya sa mga bansa. Ngunit maamo sa lahat ng mga tao. Ama, maghari na kayo ngayon sa puso ng mga anak niyo. Dahil kailangan na handa kami dahil babaguhin niyo ang mundong ito. Darating talaga ang mga hindi inaasahan. Mga malalakas na lindol, kahirapan sa buhay, mga pagtalikod ng marami sa inyo. Pero Ama, may isang bagay na pag-asa lang, ang inyong itatatag na kaharian sa mundo, na kung saan ito'y kaharian ng righteousness, kaharian na hindi matatapos. Ama, salamat dahil kabilang ang inyong mga anak dito sa kaharian na itatatag, sila ay citizen ng kingdom. I-bless niyo po ang bawat kapatid namin, ang inyong mga tinawag sa biyaya. Salamat, Ama. Patuloy niyo kaming samahan. Ang aming mga born-again brethren, ang mga born-again friends namin, samahan niyo kami. I-unite niyo ang mga believers in the Spirit. Sa panahong ito na kami mag-pray, kami ay isig namin ang will niyo para mangyari din po sa bansang ito ang Great Awakening na kailangan ding mangyari, Ama. Nangyari ito sa ibang bansa. We're asking, Father, kung possible, mangyari sa bansa namin. I-bless niyo po ang araw na to, ang gabing ito. Ito ang aming panalangin. In Jesus' name, lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God, mga kapatid. At sa ating pong pagkakaloob sa Panginoon, mga kapatid, no? To honor God sa lahat ng mga blessing niya sa atin, uwitin po natin, no? Yung awit po na, inaawit po natin, seek the kingdom of God in His righteousness. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Tumayo po tayo, mga kapatid, sa panalangin ng pagtatalaga. Let us pray. Father, kinocommit namin ang lahat ng mga kapatid sa inyo. Kahit ang mga nasa online ngayon na they are watching this message, na makapagbigay po ito ng pag-asa sa amin. I-bless niyo po ang mga kapatiran dito sa De La Costa, dito sa Caloocan, sa Bulacan at sa iba't ibang lugar. Na nawa, Ama, kaming lahat ay laging connected sa inyo. We're asking for the Holy Spirit na punuin kami ng biyaya, ng karunungan, ng kalakasan. Dahil kailangan namin, Father, na puno ang lampara namin dahil parating na po ang hari namin. I-bless niyo po ang gabing ito at magsaya kaming totoo sa patuloy namin paglilingkod sa inyo at sa isa't isa. Sa Diyos na sa atin ay nagmamahal at tinawag tayo sa biyaya upang lumago sa biyaya at lumalim sa biyaya, sumaatin ang kanyang habag ngayon hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. 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 At amen. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Batihan tayo mga kapatid. God bless po, tita. God bless po, God bless po. Tita, God bless you. God bless po sa lahat na naka-online. God bless po. Kasi mga ako kapatid. naligo kayo na ako nagbebeso eh. Kasi tita mo aga kami kanina. God bless po sa inyong lahat. Naligo. God bless po. Kasi ko naman ang amoy ko sa pangin. Ako din, di pa na. Naglilinis din kasi.